kayo nakakonsensya? Tatay ka, may anak ng babae. Hindi niyo po ba yun naiisip? What if sa anak niyo gawin? So, ayan. Malakas ba yung audio ko, mga kapwa-viewers? Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Dito naman po ulit ako. Welcome po sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like, and share, comment din sa aking video upload. Okay? Hayaan nyo muna batiin kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Sana po nasa mabuting kalagayan at malaya sa karamdaman. Lalo-lalo yung mga FW natin sa abroad. Gusto po kayo, saan po kayo panig ng mundo naroon, sana po nasa mabuting kalagayan at malaya sa karamdaman. So, tuloy tayo. Itong upload ko ay patungkol ulit ito kay Midit. Yung pinamagatan kong Midit na puno na ang salop sa mga paratang sa kanya. Okay? So, ito, comment ulit ako. Kasi napanood ko yung isa sa mga founder ni Midit dati na wala na ngayon sa kanya at ito yung isa sa sumisira ngayon kay Bonso Midit bilang isang estudyante, bilang isang charity vlogger, nasabi natin si Bonso Midit. At vlogger, dating Kalingap Angel. Hindi may wawaglit sa atin yon, kapwa viewers. Kasi dating miyembro ito ng Kalingap Angel, ito si Midit, di ba? May karating siya doon. Pero dahil sa mga hindi nasa natin pangyayari, kapwa viewers, nawala si Midit sa Kalingap Angel dahil nagpaalam siya naman ng maayos kay Kalingap Rab. Diba? Chat pala sa'yo, Kalingap Rab ha. Chat out sa'yo, Bonso Midit, chat out sa'yo. So tuloy tayo doon, kapwa viewers. Dito, napanood ko yung dating yung dating founder, isa sa mga founder ng Midit community na ngayon ay wala na kay Bonso Midit. Ayon sa kanya, si Midit daw yung naninira sa kanila o sa kanya, sa ibang mga dating founder na umalis na sa Midit community. Ayon sa kanya. Pero kung mapapanood natin kapwa viewers, lahat ng live ni Bonso Midit, wala naman siyang tinitira tao, yung sabihin, wala man siyang sinasabi na ganito ganyan, si ganito ganyan, ito yung mga naninira sa akin. Walang ganun eh. Walang ganun. Bagkus, napapanood natin yung mga live ni Bonso Midit, napapanood natin yun, ay happy siya. Masaya lang siya. Tumatawa lang siya. At tumutulong siya. Nagchacharity siya. Lalo-lalo na doong kasagsagan ng baha sa kanila dyan sa Bicol. Hello po. Maliban nun, wala na tayo na papanood na mga live man lang ni Midit na sinisiraan niya yung tao na dating tumutulong sa kanya. Wala tayong ganun eh. Pero baliktad ang nangyayari, kabaliktaran. Siya ang sinisiraan dito. Sa napapanood nating video upload, siya ang sinisiraan dito. Biro mo, sa kayo mga kapwa-viewers, saan kayo makakita ng isang estudyante ay meron na nga nag-sponsor, gusto pang paimbestigahan doon sa nag-sponsor na eskwelahan, ito si Midit. Parang hinihikayat nila yung eskwelahan na nag-sponsor dito kay Midit na kung ano-anong iimbestigahan. Ano yung iimbestigahan sa eskwelahan na yon? Anong iimbestigahan kay Midit? Wala namang kasalanan si Midit sa eskwelahan. Sponsor nga siya eh. Oo, sponsor nga siya ni Midit bilang estudyante ng eskwelahan.
Pero hinihika, Kapobyo, hinihika nila yung eskwelahan na imbisiga si Midit at gusto pa ipatanggal nila sa eskwelahan. Anong klaseng kuan yan? Pag-iisip meron sila, di ba? Kapobyos? Maganda ba yung pag-iisip na ganyan? Na imbis suportahan sana nila si Busumidit, anong nangyari? Gusto pa nilang ipatanggal doon sa eskwelahan nag-sponsor. Anong klase yan? Di ba? Tapos, napanood ko rin yung sinasabi itong dating founder na suporta na Midit na mabait daw siya. Sabi niya, isang teacher siya, isang administrator o administrator, mga ganun. Mga sabi. Pero bakit ganun? Teacher siya. Bakit bilang teacher, di ba dapat siya nagbibigay ng gabay o paalala sa isang estudyante? Di ba? Bakit gusto pang sulsulan yung eskwelahan na imbisigahan to si Midit? Anong klase yun? Anong klaseng teacher yan? Di ba? Comment kayo Kapobyos, comment lang kayo dito. Kung tama ba yung sinasabi niya. Kung napanood yung video upload niya, ha? Kesyo, mabait daw siya. Anong klaseng kabaitan yan? Kung mabait kang tao, kung may tinutulong ka man sa kanya, dapat di mo sinasabi yun. Di ka nagsasabi. Di mo na sinusumbat. Kung masabi mo mabait ka. Dapat di ka na nanunumbat. Itinulong mo na eh. Nangyayari, parang nakikita namin, yung tinutulong mo sa kanya, parang gusto mo ipasuka kay Midit. Anong klase yun? Bilib sana ako dito sa dating founder na tumutulong sana kay Busumidit. At sa ilan, ayon sa kaya, tumutulong siya sa mga PWD, ayon mga pare, tutulungan niya. So maganda maganda pakinggan, Kapo-viewers Maganda sana. Pero kabaliktaran, yun ang nangyayari sa ginagawa nila ngayon kay Busumidit. Kabaliktaran. Talagang lalong sinisiraan nila si Busumidit. Na yung bata naman ayon sa kay Busumidit, hindi naman siya yung nanghingi. Sila ang kusang lumapit kay Busumidit. Hindi si Midit ang pumunta sa kanila para manghingi. O, di ba? Kapo-viewers. Tapos sasabihin nila ngayon na kung ano-anong mga paratang ibibigay kay Sio, kung ano-anong mga andyan sinasabi scammer si Midit. Anong klase yan? Na sila naman yung nagkusang naghatid o nagbigay kay Midit. Sila lukusan lumapit kay Midit. Bakit ngayon, parang nangyayari, sinusumbatan nila si Midit na sila naman lumapit kay Midit at si Midit ang lumapit sa kanila. Ayon kay Midit. Di ba, Kapo-viewers? Comment lang po kayo kung tama sinasabi ko. At subscribe lang po kayo kung di pa kayo nakapag-subscribe, mga bagong viewers ng Midit Community, mga viewers ng Kalingap, mga viewers ni Pugong Biyahero, shoutout siya, Pugong Biyahero, viewers ni Daddy Frankie, mga viewers na OFW just abroad na hindi pa nakapag-subscribe, na nakasubaybay sa mga paninira kay Busumidit, subscribe lang kayo kung tama yung sinasabi ko. Diba? Hello po. Tapos isa pa, ito pa, Kapo-viewer. Doon sa mga sinasabi niya, nitong dating founder na umalis sila kay Busumidit, na Kisyo, binabalahura daw yung pamilya niya. Siya naman nagsabi na Kisyo, yung si Midit may gusto sa asawa niya. Siya may sabi nun Wala naman sinasabi si Midit, ako may gusto ako sa asawa mo. Walang ganun Siya may sabi. Tapos sasabi ngayon, binabalahura siya. Siya nga ito ng babalahura kay Busumidit. Isipin dalaga, papatol sa may asawa, pwede ba yun? Ano ba yan? Akala lang kami edit. Makitid yung utak? Walang pag-iisip? Di ba, Kapo-viewers? Papatol sa may asawa? Papatol sa matanda? Akala lang kay edit. Walang sarili pag-iisip? May sabi-sabi pa na Kisyo si Midit daw yung yung tawag dito yung nakahiga daw si Midit sa kama dahil yung pamangkin niya nasa baba. Si Midit bumaba pa raw para magkatabi sila matulog. Anong klase yan?
Anong klaseng kalukuhan yan? Di ba, kapwa viewers? Magagawa ba ni Minute yung ganun? Kababae niyang tao, lalapit siya doon sa, kukan siya, tatabi siya doon sa pamangkin niya na lalaki. Anong klase yun? Di ba? Yun ang sinasabi natin, kapwa viewers, sa paninira. Na sila rin may sabi na ganun. Maniniwala ka sa pamangkin niya. Naniniwala sa pamangkin niya. Kay Minute na hindi siya naniniwala. Na babae ito. Estudyante ito. Na maaari kasira ni Bunso Minute bilang scholar. Sabagay, hindi natin katakatakayan, kapwa viewers. Hindi naman katakatakayan dahil gusto nga nila ipatanggal si Minute bilang scholar doon sa eskwelahan na yon na pinapasukan ni Minute ngayon, nag-sponsor sa kanya. Hindi katakatakayan eh. Tapos, nagbigay siya ayon sa kanya, kung daw siya, professional siya. Tama, professional, pero dapat gamitin yung pagiging professional. Huwag mo sisiraan yung kapwa mo. Lalong-lalo isang estudyante. Tapos sasabihin niya, hindi na raw bata si Minute, below 18 years old. Tama! Hello po. Lapas sa si Minute ng 18 years old, 22 years old na siya eh. Pero, mas bata pa rin si Minute sa kanya. Mas bata pa rin si Minute sa kanya. Kaya malayo pa ang hahatakin ni Minute. Malayo pang lalakbayin ni Minute. Siya kunti na lang ang lalakbayin niya. Dapat bigyan niya ng paalala ito si Minute. At kung maaari, yung mga itinutulong niya kay Bunso Minute dati, ay huwag niya nang isumbat pa. Siyempre yung tao, kahit bata pa yan si Minute, 22 years old, marunong sasagot yan. Sasagot yan. Kasi hindi nga siya nagsasalita sa social media. Dito sa social media, wala tayong naririnig kay Bunso Minute na mayroon siyang sinisira si ganito. Hindi, wala eh. Wala tayong naririnig na gano'n eh. Kaya yung sumagot si Minute dito sa kanyang live, dito sa kamakailan lang na napanood natin, nakikita natin kay Bunso Minute, sobra na eh. Sobra na. Kailangan niya na sagutin talaga eh, yung mga paratang na wala namang katotohanan. Sumusubra na kasi. Porque dinadaan lang ni Minute sa mga tawa-tawa, bagamat sinisiraan siya, mapapanood natin mga video live niya, masaya siya, masayahing bata, estudyante, pagkatapos eskwelahan, magtitinda, ganun lang. Ganun lang. Tapos tutulong, kung may tutulong man siya, tinutulong niya. Di ba? Katulad yung mga dati na may mga sponsor na tumutulong sa kanya, na hindi nagsialisan, o yung tinutulong din naman ni Minute sa iba. Parang pasa-pasa lang eh. Ibig sabihin, itinulong niya sa kanya, itutulong niya rin sa iba na nangangailangan. Alam naman sila pupunta pa rito ng Pilipinas kung nasa ibang bansa man sila para maghatid lang ng tulong. Pinadadala kay Bunso Minute. Di ba ganun yan, kapwa viewers? Tapos ngayon, susumbat ngayon na marami na itulong, may naitulong. Anong klase yan? Tumulong ka pa. Kung nanunumbat ka rin lang. Di ba? Tapos ngayon, nung sumagot ng si Minute, ayun, magagalit sila. Sa reaction din niya, doon sa napanood ko video upload itong isang founder na to na nagre-react ngayon kay Minute, sumasagot. Napapansin ko, nagalit na rin sa kay Minute dahil sinagot na siya ni Minute eh. Dahil dati sa Minute, di sumasagot yan. Hindi na sumasagot. Bibihira sumagot yan. Yung natatandaan ko yung last na sagot niya, yung paglilinaw. Nakalagay ko, na panood ko na paglilinaw. Di ba? Yun ang napanood ko eh. Pero, wala siyang taong siniraan doon. Bagkos, ang nangyari, puro pasalamat ang maririnig natin sa kanya. Nagpapasalamat siya doon sa mga taong tumutulong sa kanya dati. Na ngayon ay umalis na sa Minute community. Pero ang pinagtataka lang natin, kapwa viewers, wala na nga sila sa Minute community. Dapat din na sila nagsasalita ng mga ganun, kung ano pa, na maaaring mapanood ng mga viewers, followers ni Minute, na lalong mambaba sa kanila. Di ba ganun yan? Ibabas sila ng mga followers ni Minute. Katulad ko, bilang viewers, siyempre,
mababas talaga sila. Dahil yung tao, itong si Boss Umidit, hindi masyadong nagsasalita laban sa kanila. Bagkus nagpapasalamat pa siya. Hello Pero po. itong huli, kita nyo naman viewers, sumagot talaga siya, grabe. May mga sinabi siya, may mga initial pa. May initial na P, may initial na E. Mga kung ano-ano, di pa masyadong nakakuha yung sinasabi ni Midit. Basta yung mga sumasagot lang siya doon sa mga taong naninira sa kanya. Di ba? Wag niyo nang siraan pa ng siraan yung bata. Hayaan yung maitaguyod niya yung kanyang channel, may palaki. Huwag niyo nang hatakin pa pababa. Tumataas yung subscriber ni Bong Sumilit, dumadaming followers sa paninira ninyo dahil lalong naaawa. Kami mga viewers na sumusuporta kay Bong Sumilit, lalong kami dumadami. Di ba? Kasi nakikita namin kinakawawa niyo masyado si Bidit. Tumulong nga kayo, pasalamat kami. Kami mga viewers, pasalamat kami sa inyo kasi may tutulong naman kayo. Kami mga viewers, may tutulong lang namin, manood ng video upload niya at di kami mag-skip ng ad. Papasalamat kami sa inyo. Pero wag niyo naman siraan, wag niyo naman down na nga siya, sabi ni Bong Sumilit. Lalo pa niyo dinadown. Kumbaga sa dapa na siya. Lalo niyo pang dinadaganan. Para lalo pa pisa. Di ba ganun yan nakikita natin kapag viewer? So tama na, wag niyo nang ganyanin yung bata. At wag niyo nang gawin yung sinasabi niyo na papuntahin, paimbisigan niyo sa eskwelahan na pinapasukan ni Midit, imbisigan. Ano pa paimbisigan niyo sa kanya? Ano kasalanan ni Midit sa eskwelahan? Wala namang kasalanan si Midit. At hindi ka ganun kakikitid ang utak ang pamunuan ng eskwelahan. Hindi katulad sa inyo na mga naninira kay Bong Sumilit. Hindi ganun ang kaisipan nila. Sa isip ninyo na makitid ang utak. At mahilig manumbat kung may tutulong man kayo, tinutulong kayo kay Bong Sumilit. Dati, kung may tinutulong man kayo sa kanya, ay lahat naman yun pinagpasalamat naman ni Midit sa inyo. Tapos ngayon isinusumbat niyo sa kanya. Gusto niyo ipasuka. Yan ang nakikita namin eh. Di ba? Ako viewers. Hello po. Kaya lang sa akin nga po viewers. Wala po. Palala ko lang po ulit. Baka meron pang hindi nakapag-subscribe dyan sa aking YouTube channel. Dito sa aking YouTube channel. Subscribe lang po yung like and share and comment. Paano gusto niyo po yung aking comment dito sa video. Sa paninira ng mga ilang reactor dito kay Bong Sumilit. Diba? Kapag viewers. Yan lang po. Ingat-ingat po tayo lagi. Magpalay po tayo ng pumay kapal. Bye!